Tapos, minsan kapag sobrang dilim pa, diba, nakapatay na yung ilaw, hindi pa ako pwede mag-ingay. So, sabi ko talaga, hindi pwede na hindi ako pumunta ng opisina eh. Oo, dapat talaga nandito tayo. Kaya sa mga nasa Zoom, i-aim nyo na makapunta rin ng office. Siguro kahit mga once a week, yung medyo malapit sa Manila, yung mga nasa province, kasi 1 week, ano dito, di ba? Ayan, so, yun na nga, bago ako mag-start ng topic natin ngayong gabi, may share lang ako. Kasi, kanina, actually, kaya medyo na-late yung ano natin, yung training natin. Hindi naman ako na-late, pero kanina kasi sobrang traffic. Sobrang traffic, merong nagbanggaan kasi kanina. Sobrang alam mo yun, ang sakit sa loob. Kasi merong nasagasaan ng magnanay. May nasagasaan ng magnanay kanina, tapos, nung nasagasaan yung magnanay, imagine mo, yung nanay, medyo okay naman siya, kasi yung anak talaga yung tinamaan. Oo, yung anak. Tapos, alam mo yung sobrang sakit sa loob, nung nakikita ko sila. Ngayon, yung nanay, pinuntahan niya yung anak niya. Magkapunta niya dun sa anak niya, alam mo, sobrang sakit lang nung sinabi niya dun sa anak niya, kasi wala nang buhay yung anak niya eh. Tapos siya lang yung nakasurvive. Alam niyo po yung sinabi niya before siya umalis? Isang salita lang. Alam mo sabi niya? Ano? Nabiktima din ako dyan, kaya nabiktima din ako. Magaling mag-alala, unang nabiktima dyan ako. Kaya nabiktima din ako. Okay, so, ngayong gabi na to, ay di ba pala nagpapakilala, no? Di ba? So, my name is Geraldine Dalanon. Hi, Geraldine! Actually po, tama yung sinabi niya activity kanina, lumalabas talaga ako sa TV. Oo. Actually, sobrang haba ng buko dati. Hindi ganito to, sobrang haba talaga as in. Tapos, hindi lang po ako lumalabas sa TV. Mas sikat po ako pag lumalabas dito sa balon. Guys. Nag-flexi lang talaga ako ng buhok. Medyo messy na yung buhok natin ngayon, kaya medyo nare-recognize na tayo. Alam mo yung mukha ng mga nasa Zoom? Alam mo yung mukha nila? Ang Jera ba talaga to? Kasi parang iba yung nasa poster. Actually, yung sinend ko picture doon kay Ma'am Nelly, nung nag-aartista pa ako. Sobrang busy na tayo ngayon. Medyo, napakalaw tayo ng droga. Ayun, nakakaw din tayo. Ayun yung panahon na matangkad pa ako. Medyo, ayun yung panahon na maganda yung tawag sa akin. Ngayon kasi ang tawag na nila sa akin, cute na lang. Ganon. So, anyway, for the background, so before ako nagpumasok ng Spartans Worldwide or pumasok sa ganitong klaseng industry, ako po ay empleyado. So, pa-type 4 na po sa lahat ng empleyado dyan sa Zoom. Ayan, sino dito yung mga Sino dito yung nawala daw? Hindi naman. Hindi naman. Kala ko nawala ako. Baka makita mo ako sa balon na talaga. Nawala ako. Sino po dito yung mga empleyado ngayon? Mga empleyado. Meron ka ba? Sige, taas mo yan. Meron pa. Mahina daw yung busis ko. Lalapit ba natin? Or ako yung lalaki? Ito na lang, lapit ko na lang. Okay, sige, ayan. But wait lang kasi baka mamaya sobrang laki ng ilong, makita nila yung ako. Nakakaya naman. Diba? Yung utak ko na yung nakikita nila sa ilong ko. Okay po. So, ayun nga. Okay na. Naririnig na. Malinaw na po ba sa Zoom? Malinaw na. Ayan. Yan. So, yun. Ayan nga po. So, dati po ako empleyado before ako nag-start ng ganong klaseng negosyo. Okay na. Good. Okay. Thank you. So,
So, yun nga. So, nung na-invite po ako, sino po ba dito yung na-invite ng pagkakasabi sa inyong negosyo? Yung literal na negosyo yung pinunta nyo, kaya kayo pupunta. Okay, so yan, ang dami, ano. Sa Zoom, paano ka na-invite sa ganitong klaseng industriya? Kasi ako, hindi ako na-invite na business. Ayan. So, hindi ako na-invite na business. Ang sabi sa akin, sama lang. So, hindi naman po halata na tayo at kalad ka rin. Diba? Oo, kalad ka rin po tayo. Ang sabi niya sa akin, Jess, sama ka sa akin. Sabi niya, meron akong ipapakita sa'yo na sure ako magugustuhan mo. Pero, bago niya ako nasama doon, nasama sa ganitong klaseng industriya, ang dami niyang ligaw sa akin. Sobra, niligawan niya ako na pumunta. Ang dami, alam niyo po ba, bago ko siya pinagbigyan na sumama ako, siguro 1 year and 6 months. Diba? So, ganun katagal. Kasi hindi nga ako open sa business. Hindi ko naisip na napapasok ako sa network marketing industry. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Kasi isa rin po ako sa negative. Yes. Negatron po tayo. Negatron, oo. Isa po ako sa negative sa network marketing industry. Bakit? Na-invite na ako sa iba't ibang klaseng network marketing. Ayan, so sabi nila, hala, network pala to. Network pala to. Kala lang tingin lang. Gcash lang eh. Akala ko Gcash lang. Oo. Imagine mo, sabi niya, di ba yun na nga yung sinabi niya, no? So sabi ko, ayoko niyan kasi baka malaki yung puhunan. Sabi ko nang gano'n, ayoko nang bumalik. Pero, dumating yung time, siguro mga ilang buwan yung nakalipas, sabi ko, kailangan ko na talaga ng negosyo. Kasi nakikita ko yung sarili ko na walang nangyayari as empleyado. Walang nangyayari, ganyan, parang paulit-ulit lang, nakakaumay. Minsan nga, papasok ako sa trabaho, pagta-time in ako ng 6 o'clock, babalik ako ng before 8. Oo, ganun yung ginagawa ko. Parang nag-early time in ako. Tapos, matutulog muna ako saglit sa bahay kasi sobrang lapit lang. Ganun, parang naumay ako. Naumay ako sa ganung sitwasyon. Sabi ko, kung laging ganito yung mangyayari sa akin, walang nababago sa routine ko, walang mangyayari din sa buhay ko. Tama! And hindi ko nakita yung sarili ko na magtatrabaho ako habang buhay. Sabi ko, kailangan ko magnegosyo. Then naalala ko, yung sinabi sa akin ng tao na nag-invite sa akin sa ganito. Sabi niya sa akin, oo, okay ka. Pero siguro ngayon okay ka. Pero tinan mo yung mga nakapaligid sa'yo kung okay ba talaga sila. So doon ko na-realize, sabi ko, kailangan ko umasenso muna. Para yung nasa paligid ko, umasenso din. Kumbaga, ikaw yung maging blessing para sa kanila. So doon ako nag-decide. Sabi ko sa kanya, i-explain mo nga ulit sa akin yung negosyo. Ako na talaga yung lumapit. Na nung time na yon hindi naman siya pwede. So ang ginawa ko, ako na lang yung pumunta doon sa negosyo. Ako yung pumunta sa negosyo na to. Nung time na yon, katulad mo rin, mahiyain. Yan, mahiyain, no? Sabi nila dito, pag bago talaga normal yan. Siyempre nakita ko dito ang daming tao, nag-training, nag-ano sila, nag-training, ganun. Paglapit ko, sabi ko, tutuloy ba talaga ako? Hindi tutuloy. Hindi tutuloy ako. Sabi ko lang ganun, hindi pwede tutuloy ako kasi meron akong pangarap ng time na yun. So tumuloy ako, kaya po nandito ako sa harapan po ninyo. And ngayong gabi na to, i-share ko sa inyo or gusto kong matutunan nyo, ano ba yung ginawa ko na pwede kong ma-share sa inyo or ano ba yung dapat or basic dapat mong malaman ngayon na nagsisimula ka. Okay? So, ready mo na yung pen mo, ready mo na yung tenga mo, ayan, sa pakikinig. Kasi sure ako, kung ikaw man ay may downline na or kung ikaw man ay nag-iisa, sure ako, mas makakabuti to sa'yo. Okay? Mas makakabuti tong training na to sa'yo. So, meron na akong question. Una, ang unang tanong ko, ano ba yung ginawa mo nung pagkatanggap mo ng products and services? So yung mga nasa Zoom, ano ba yung mga ginawa nyo nung pagkatanggap nyo ng system? Tsaka yung products, kung hindi mo pa nare-receive yung products, okay lang yan, darating din yan sa'yo, wait mo lang. Oo, baka nasa biyahe lang. Oo. So, meron po ba dito? Ano ba yung mga kauna-unahan yung ginawa? Naalala nyo pa ba? Yung pagka-receive mo ng system, pagka-receive mo ng code mo, pagka-open mo, ano ba yung una mong ginawa? Ano ba yung una mong, saan ka ba na-excite doon? Na-excite ka ba sa ticketing? Na-excite ka ba doon sa paggamit ng produkto?
O na-excite sa paggamit ng products, yung iba? Yung iba po, ano yung benenta ka diretso yung products. Yan, good thing. Kaya up Susan. Actually, kasi ako po, unang pagka-receive ko ng product, si system, pagka-receive ko, di ko muna siya inopen. Pero excited ako, kasi ang alam ko, ang daming bills payment doon, may airline ticketing doon. Di ba alam mo yung parang, yung excitement level mo, na may negosyo ka na, di ba sobrang taas. Kumbaga, ang taas na, ito yung ano mo ito yung excitement level mo tama? Yung na-receive mo na yung na-receive mo na yung system mo. Na-excited ka na, kasi sabi nga, pag may system ka na, yayaman ka na. Tama. So, yung iba, excited daw makuha yung product. Excited sa product. So, nung time na yun, sobrang excited mo, yung iba, nag-i-invite na. Tama? Nag-i-invite na yung iba. Now, ang pangalawang question, ano ba yung nagustuhan mo? Yung 20% or 80%? Or yung network marketing or yung services and products? Or yung nag-discuss niya ng negosyo. Sino ba talaga yung nagustuhan mo? Bakit ka nag-avail? Bakit ka nag-avail? Bakit ka nag-avail? Yun yung question ko pangalawa. Bakit ka nag-avail? Ano yung nagustuhan mo? Nagustuhan mo ba yung speaker? Nagustuhan mo ba yung mga tao? Nagustuhan mo ba yung products? Nagustuhan mo ba yung network marketing? Yan. Kasi ako po, nung nag-start ako sa ganitong klase ng negosyo, isa lang yung nakot yung attention ko. Nung umattend ako ng training, ang unang nakakot ng attention ko, eto, dream. So yun yung tumatak sa isip ko, bakit ako nag-start sa sabi ko, sige gawin ko na nga to. Sige gawin ko na nga to, sabi ko, sige nga, itry ko nga to kung totoo ba talaga na pwedeng yumaman dito. So yung tumatak sa isip ko na etong network marketing na ayaw ko, baka eto yung magdala sa akin doon sa pangarap ko. So, paano ko siya sinimulan ngayon? So, eto na yung magiging topic natin. After paying, what's next? Kasi marami sa atin dito, yung nag-pay-in lang, tapos excited ka lang. Ayun lang yung nararamdaman mo. Kasi actually ako, yun lang din yung nararamdaman ko. Nasa sobrang excited ko, sinare ko agad sa ate ko, nagbilog-bilog ako. Hindi ko naman diniscuss yung products, ang diniscuss ko lang network, pero negative ako sa network marketing. Diba? Sinare ko sa kaibigan ko na yung bilog-bilog, ganun din, tapos na negative yung kaibigan ko. Okay lang kayo ng tissue. Wow. Galing mo to sa Ayan, so, sinare ko sa kaibigan ko, so na-negative siya. Yung ate ko, positive siya, kasi sabi niya, sige maganda yan, alam ko yan, sabi niya na gano'n. Pero wala pa siyang idea sa system. Sabi ko lang, ate, may insurance dito, may airline ticketing, ganyan. Pero wala siyang idea, paano kumita. Tapos ang diniscuss ko sa kanya yung bilog-bilog. Sabi ko, for example, ako yan. Ilalagay kita dito. Lahat ng tao na kung ilalagay ko sa ilalim mo. So, syempre, sobrang excited ng ate ko. Kasi sabi ko, dadami yung tao mo. Pero ako yung mag-work nun. Lahat ng accumulated income yung papasok sa'yo. Ayun lang yung naintindihan ko. Noong time na yun, diniscuss ko sa ate ko, wala pang pairing yun, walang direct referral. Ayun na, accumulated lang. Hindi na naman makukuha yun, diba? So, yun lang yung na-explain ko sa kanya na lahat ng galaw ko dito, benefited ka. Yun yung pagkakashare ko sa kanya. Pero ano ba talaga yung dapat gawin pagkatapos mo mag-pay-in? Kasi meron palang meron palang mga steps yan kung paano ka magsimula. Para nga, sabi nga nila, sa simula, para ang maging ang negosyo mo, sa simula, ginawa mo ng tama, sa gitna tama, at the end of the day, sa dulo, tama din yung negosyo mo. Tama. So magiging smooth yung flow ng business mo. Okay? So, ano ba yung dapat nating tandaan? Or, yan, ano yung basic na dapat nating malaman? Okay, number 1, know your reason why. So, nung nakita ko to, sabi ko nga, nung nakita ko yung negosyo, ito lang yung tumatak sa akin, meron pa pala akong pangarap. Yan. Bakit kailangan ko mag-succeed? Kasi meron akong pangarap. Tama? Bakit kailangan ko kumita? Bakit kailangan ko kumita? Kasi meron akong mga tao na tutulungan.
Ayun yung tumatak sa isip ko. Bakit ko kailangan lumaban? Kasi sa pagnenegosyo, hindi madali. Naniniwala po ba kayo? Yes! Hindi madali ang pagnenegosyo. Kasi kung madali ang pagnenegosyo, lahat ng tao negosyante na. Tama? So, find your deepest why. Ano ba yung pinaka-reason mo bakit mo ito ginagawa? Kasi baka mamaya, dahil nga bilang bago, ang na-realize mo lang or ang nakita mo lang, is pwede kang kumita ng papiso-piso doon sa bills payment, 10 piso sa 500 sa early ticketing. Baka doon mo lang, yun lang yung nakikita mo. Kumbaga, sa ganitong klaseng negosyo, kumbaga sa tubig, sa isang baso ng tubig, eto pa lang yung nakita mo, surface lang, ayun pa lang yung nakikita mo, ayan lang. Hindi mo pa talaga nakikita or nalalaman ano ba yung pinaka-deep reason or pinaka-deep level nung negosyo na pinasok mo. Kasi dito, sa ganitong klaseng industry, hindi lang to basta pera-pera lang. Tama. Ito rin po ay buhay-buhay. Tama? Kasi dito, hindi lang pangarap mo yung pwede mo makuha, kundi pangarap din ng ibang tao. Tama. Pangarap din ng mga tao makakasalamuha mo na magtitiwala sa'yo. Ang pangarap mo, ang minsan bilang isang upline, ang pangarap mo dito, matupad na lang yung pangarap ng downline mo eh. Tama. Ayun yung feeling na hindi siya kayang bayaran ng pera. Na once na nakikita mo na yung tao mo is unti-unti nagsasucceed. Na sabay-sabay kayo nagiging successful, yun yung talagang pinakamasarap doon. And find your deepest why. Ano ba yung reason mo? Bakit mo ito ginagawa? Dahil ba sa anak mo? Dahil ba sa family mo? Or dahil gusto mong pagdating ng araw, alam mo yun, tipong sasabihin mo sa sarili mo na yung future ikaw, sasabihin sa kung sino ka ngayon, thank you kasi nag-decide ka noon nung nakita mo yan. Ano yung gusto mong sabihin ng future na ikaw sa ikaw ngayon? Ano yung gusto mong message? Diba? Ano yung gusto mong ma-receive na message yung future ikaw sa ikaw ngayon? So yun yung tumatak sa akin na bakit ko siya kailangan gawin? Bakit kailangan ko maging successful dito? Kasi hindi naman to madali. Pero sabi nga nila, sa labas hindi rin naman madali. Tama! Pero sa lahat ng pinakamabilis, 'di ba? Sa lahat ng bihikulo, paano ka bibilis ng pagyaman? Dito 'yun, sa ayaw mo. Tama! So, pangalawa, know that life is short. Lagi mong tatandaan na hindi tayo dito lifetime mabubuhay sa mundo. Tama. Meron tayong pwede yung iba, 'di ba? Yung iba nawawala na at age of 50, 70, 80. Kung ikaw 80 years old ka na, humahataw ka pa rin ngayon. Grabe, sobra saludo po ako sa iyo. Imaginein mo 'yon na di ko alam anong reason mo, 'di ba? Kung reason mo na mag-iwan ng tatak, 'di ba? Legacy, 'di ba? Mag-iwan ng legacy sa tao, which is good. Imaginein mo 'yon, kung ano man yung edad mo ngayon, sabi nga nila dito, wag mong hatawin to na ang iniisip mo is yung edad mo. Hatawin mo tong negosyo na ang tinitingnan mo ay edad ng parents mo. Kasi yun yung magpapabilis sa'yo dito. Bakit mo kailangan magmadali? Kasi hindi na pabata yung parents mo. Bakit mo kailangan magmadali? Kasi yung anak mo hindi yan mag-i-stay ng 7 years old, 4 years old. Mas dapat mo tong hatawin habang bata pa yung anak mo. Na hindi pa nila maaalala na iniwan mo sila, hindi pa nila maiisip na umalis ka para hatawin yung negosyo mo, 'di ba? Para pag age of 10 years old, 15 years old, lahat ng gusto ng anak mo binibigay mo na lang, 'di ba? Tama ba? Tama. 'Di ba? Anong sarap na imagine mo 'yon, hinataw mo lang, sabi nga nila dito, kumbaga sa simula, mag-i-invest ka talaga ng time and effort. Time and effort talaga. Now, yung income mo dyan, maliit pa. So, ito yung time na binubuo, ito yung time na nilalaan mo, ito yung effort. Alam mo yun, training. Naglalaan ka ng oras talaga, kumausap ng tao, kung ano yung ginagawa mo, para lang aralin yung negosyo mo. Yung income mo doon, hindi pa ganun kalaki. Pero over time, sa kaka-training mo, kakabigay mo ng oras, kaka-effort mo, habang tumatagal, ano nangyayari sa income mo? Lumalaki. At doon ka nagkakaroon ng exponential income. Bakit? Sa una pa lang ito tatrabahuin. Sa umpisa ka lang magsasakripisyo.
Pero sa dulo, doon mo mararamdaman yung totoong paraiso. Tama. Sa mga araw na nagsasacrifice ka para sa family mo, yung ang daming birthday na hindi mo inatinan. Actually, dahil dyan sa life is short, actually naalala ko lang. Meron kasi akong sabi nga nila, wag ka magsayo ng oras. Meron akong, doon ko lang na-realize na meron pala akong motto simula nung nag-50-50 ako sa hospital, grade ata ko nun. Basta grade 6 ata ako. Tapos pagdating ko ng high school, naalala ko, ang pinaka-motto ko na, time is gold. Sobrang simple lang siya, pero napaka-meaningful pala nun. Time is gold. Kasi nga, napaka-precious ng oras. Ang oras yung hindi mo na maibabalik. Alam niyo po nung na-hospital ako, ang tinitingnan ko lang nun, is yung papasok yung mama ko, papasok yung papa ko, tapos aasikasuhin nila ako. Iniintay ko yung oras. Sabi ko nun kay Lord, Lord, kung kukunin mo na ako, ibig sabihin tapos na yung mission ko. Pero kung hindi pa, ibig sabihin nun, binigyan mo ako ng extended life para maging blessing sa ibang tao. Kaya, yun yung purpose ko. Actually, kaya akala talaga nila magmamadre ako. Ayun yung purpose ko. Bakit ako humahataw hindi lang para sa family ko, kundi para din sa ibang tao. Para sa ibang tao. And, pay now, play later. So, imagine mo yung iba ngayon, nag-e-enjoy habang ikaw nagte-training nandyan. Tama? Pero dito, may mga birthday-han. Ano bang araw ngayon? Friday. Friday night. Friday, may disco art na. Oo, TGIF. Sabi ng mga empleyado, thanks God, it's Friday. Tama, yung tatagay, ganyan. Pero ikaw, nandito ka. Yeah. Diba? Pero paano yung sarili mo? Yes. Alam mo kung bakit? Kasi sila, nag-e-enjoy sila, nag-play sila, kumbaga, play now sila. Tama. Play now, pay later. Correct. Sa kakalaro nila ng buhay ngayon. Kumbaga, enjoy lang. Kasi nga sabi nila, YOLO daw. You only live once. Kaya ang ginagawa nila, nag-e-enjoy, pag-alagala, pa-travel-travel. Habang ikaw, anong ginagawa mo? Nag-hustle ka. Saan? Sa negosyo na meron ka. Kumbaga, tinatrabaho mo na agad yung pangarap mo. Para at the end of the day, ang mangyari sa'yo, magiging play later. Pay now, trabahuin mo muna ngayon, para sa susunod na mga panahon, naglalaro ka na lang. Kumbaga, ine-enjoy mo na lang yung pinaghirapan mo nung simula. Diba? So, hindi ka makakapagpatayo ng magandang building. Hindi ka makakapagpatayo ng building kung kumbaga paano ka lang. Anong tawag doon? Pa-banjing, parang gano'n. So, yun. And syempre, pahalagahan natin yung oras. Yeah, pahalagahan natin yung oras. So, speaking ng pahalagahan yung oras, actually, dun ko, na-realize ko yan yung hourglass. Yun yung hourglass na yan. Imagine mo na lang, sa bawat nasasayang na oras natin dito, sa bawat patak ng buhangin dyan, yun yung unti-unting nasasayang mo din. Nasasayang na oras sa atin. At doon ko na-realize, sa bawat oras na nasasayang ko, yung edad ng parents ko pala, doon pala nadadagdag. Kumbaga, doon nagbabawas pala. Yun yung nagbabawas pa unti-unti. Yung time, yung panahon ng parents ko na tumatanda na sila. So doon ko na-realize na kung sana pala hinataw ko na noon, edi sana umabot pa ako nung before namatay yung tatay ko. Nung time na hinahataw ko po yung ganitong klase negosyo, yung network talaga na ayaw mo. Diba? Nung time na yon, sabi ko, share ko lang, before yung pandemic, sabi ko, hindi pwede na makulong ako dito sa Manila kasi akala ko yung lockdown sa Manila lang. So, syempre, syunga, sabi ko, pero yung papa ko pala noon, parang sa sobrang hataw ko, hindi ko nakikita na puti na yung buhok niya, na medyo tumatanda na siya. So, sobrang hataw ko kasi morning, gising, labas agad. Pagbalik mo ng bahay, anong oras na? Alas 3, alas 2, alas 4, mga ganong oras, yung uwi. Tapos, nung time na yun na nasa malayo na ako, nag-video call kami, na-stranded na ako sa Cavite for 3 months. Doon ko na-realize, nag-video call kami, hala, ang tanda na pala ng papa ko. Akala ko, kasi nga nagkukulay siya ng buhok, parang ang bata niya pa, diba? So, parang bata pa yung papa ko, tapos, na pala siya, ilang taon na ba na siya, mga 70 plus na ata siya ng mga, 73. Ay, parang gano'n. hindi sigurado, no? So, yun. Imagine
3 months na yon, sabi ko, ang laki ng nasayang kong oras. Kung sana lang hinataw ko agad yung negosyo nung pagkakita ko, edi sana nakaabot pa ako before siya nawala. Kasi March, April, May, nasa Cavite ako, hindi ako makauwi ng Manila kasi walang sasakyan. Tapos, before yung pandemic, humataw pa talaga kami doon. Sobrang layo pa ng mga nilakad namin yung downway ko. Kaya, kung ikaw may upline ka na pinapahalagahan ka, sinasamahan ka sa hataw mo, be thankful to your upline. Kasi hindi lahat ng upline kaya magsakripisyo para sa pangarap mo. Hindi lahat ng tao kaya magsakripisyo para lang gawin yung pangarap mo. Kasi sila din may pangarap yan. Sa trabaho ba, sasabihin ba ng boss mo na, Juan, ganito, trabahuin natin yung pangarap mo. Di ba? Hindi naman. Tama? Dito lang yan sa ganitong klaseng negosyo. And sobrang, alam mo yon, yung oras na sinabi ko ngayong oras, kung sana lang, alam mo yon, may mga regrets kang maiisip. May mga regrets kang maiisip kapag nawalan ka na ng oras. Hindi naman totally na nawalan ka ng oras, pero yung oras na nawala sa'yo, magkakaroon ka ng regrets na sana pala ganito, sana pala ganyan. Diba? Ayaw mo magkaroon ng regrets, hatawin na natin ngayon. Pagka-receive mo ng system, pagka-receive mo ng products, aralin mo kaagad. Huwag ka na magsayang ng oras. Okay? Yan. So number 3, syempre, feed your mind with something positive and powerful. Kasi sabi nga nila, kung ano yung iniisip mo, makaka-apekto yan sa ginagawa mo. Kung ano yung pinapasok mo sa utak mo, ayun yung gagawin ng katawan mo. Pag sinabi mo na hindi ko kaya, syempre yung katawan mo, sasabihin din yan, hindi ko kaya. Tama? Tama. Pero pag sinabi mo na kaya mo, Yes. pag inaya mo, walang makakapigil sa'yo. Tama. Walang makakapigil sa'yo. Bakit? Ikaw na mismo yung nagsabi nun eh. Even yung universe, hindi ka pipigilan. Even yung universe, pag sinabi mo sa sarili mo na, kaya ko to, yung utak, napaka-powerful yan. Napaka-powerful. Dapat positive. May mga negative na darating sa buhay natin. Normal yan. Makakaisip ka ng negativity. Pero, kapag ikaw dumating na sa point na yung negativity, natitwist mo na into positive. Yes. Diba? Ibig sabihin sa ganong klaseng negosyo, malapit ka na. Tama. Kapag yung mga problem, kapag hindi ka na nakafocus doon, nakafocus ka na sa solution, ibig sabihin sa ganong klaseng negosyo at sa success, alam mo yon, wala ka na sa simula. Kumbaga, nakalayo ka na. Kasi dito guys, mga upline, dapat dito positive ka lang. Dapat positive ka lang. Positive ka na dito magiging successful ka. Positive ka na dito every time na makakausap ka. Alam mo yon, kung hindi man magtiwala sa'yo, hindi man kaagad mag-pay in, diba? Positive ka lang, so what? Diba? So what? Kasi bakit? Hindi ikaw yung na-reject. Tama. Alam niyo kung ano yung na-reject nila? No. Multi-million business yung pinakawalan nila. Tama. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang nawalan. Tama? Sila ang nawalan, hindi ikaw. So, lagi mong tatandaan yan. Kapag na-feed mo yung sa utak mo, wala. Kahit sino ng tao dyan, okay, hindi ka na ma-hurt. Hindi ka na masasaktan. Tawa kasi meron dito, yung iba, kapag na-reject, ayaw. Diba? Nag-walling na. Diba? Nag-walling na. Diba sa pagsakay sa jeep, diba? Pag sumakay ka ba ng jeep, pag para mo ng gano'n, hihintuan ka ba? Yung iba, hindi ka hinihintuan kasi puno na. So same din doon sa mga tao na mga kasalamuhan natin. Minsan, kung bakit nila ayaw, kasi hindi pa panahon, pwedeng puno na yung utak nila, puno ng problema, puno ng ganito, puno ng ganyan. So, pag nagbigay ka doon, pag pinasukan ng palang negosyo yun, hindi na nila maiintindihan. Kaya siguro, hindi pa yun yung panahon para kausapin mo siya. Tama. So yun, kagaya ko, di ba? Ang tagal ko na pinalo up. Kaya kung may mga follow up ka, i-follow up mo lang ng i-follow up. I-follow up mo lang kasi baka katulad ko, dumating yung punto na maisip ko na magnegosyo, tapos ang unang papasok sa isip ko, ikaw. Kasi kinulit mo ako eh. Diba? Wala akong ibang maiisip na
tao na lalapitan ko once na nag-start ako ng negosyo, kundi ikaw. Kasi meron ka mga sinabi na ma-realize na, oo nga no, tama nga no. Di ba? Yung mga tipong gano'n. So, dapat positive ka lang. Positive ka lang dito sa ginagawa. And even sa buhay mo, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, may network ka, may Spartans ka, may empleyado ka, OFW ka, be positive. Darating yung araw na hindi ka na magtatrabaho dyan, dito ka na sa Pilipinas. Workout mo na yung negosyo mo. Diba? Ganon. Be positive. Always be positive. Lahat ng nangyayari ng problema, lahat ng dumadating ng problema, hindi yan binigay sa'yo para pahirapan ka. Kasi bakit? Laging sinasabi nga, anak ka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung anak ng Diyos. Sabi ng iba, parang di naman. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino ka anak? Oo, kanino ka anak? Hindi, joke lang. Lahat naman tayo anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay yun yung laging sinusubok. Tama? Tama. Ano yung sinusubok sa'yo dito? Yung faith mo. Sinusubok yung faith mo. Dito, hindi lang faith sa ano eh. Hindi lang faith sa taas. Faith din sa sarili. At faith din sa pangarap mo. Una, tinetest ka dito. Unang itetest sa'yo dito, gaano kataas yung tiwala mo sa sarili mo. Pangalawa, gaano kataas yung paniniwala mo na kaya mong tamaan yung pangarap mo. At syempre, unang-una sa lahat, gaano kataas yung faith mo sa Kanya na kung bakit nandito ka, kasi yung reason or yung answer doon sa prayer mo ay eto yun. So yun tinetest niya sa'yo. Kasi baka mamaya bigyan ka niya ng yung blessing. Bigyan ka niya, biglang buhusan ka ng blessing na hindi pa pala ganun katiwala sa sarili. Diba? Hindi ka pa pala ganun katiwala doon sa pangarap mo. Kumbaga, 50-50 ka pa. Kumbaga, yung binigay niya sa'yo na blessing, masasayang lang. Kasi bakit? Sabi nga nila dito, hindi ka pa tamang tao. So darating yung punto na kaka-training mo, dahil nga positive ka, diba? Darating yung punto na magiging tamang tao ka din. Tama. And it's a long, hindi siya ganun kabilis. It's a long process. Kasi hindi magiging maganda yung diamond, tama ba? Hindi siya magiging diamond kung hindi dumaan sa pressure. Tama. Hindi dumaan sa problem, sa discouragement, di ba? Hindi dumaan sa ganun. So kumbaga, lahat yun parang spices lang yun para ma-mold ka sa better na ikaw. Okay? So, number 4. Narinig pa po ba ako sa Zoom? Malinaw pa din? Yes. Malinaw pa? Ayan, number 4, move. Move. Galaw-galaw tayo, baka ma-stroke. Ayan, galaw-galaw tayo. So, galaw-galaw na muna. Galaw-galaw din. Hindi literal na galaw-galaw, So, oo. Ayan, clear. Okay, clear naman daw. So, number 4, move. Kung nasaan ka man, kung nandiyan ka man sa province, kung mag-isa ka man dyan, galaw ka. Hindi mo makukuha yung pangarap mo. Hindi ako makaka-pour. Kumbaga ganito. Nandun yung gusto ko. Kumbaga, eto yung gusto ko nandun. Kaya mo bang kunin yung gusto ko na nandoon sa malayo kapag hindi ako gagalaw? Yeah. Hindi. Parang ganito lang yan. Gusto kong yumaman. Pero hindi ako gumagalaw. Nandito lang ako. Wala akong ginagawa ng mga small steps. Paano ko makukuha yung pangarap ko? Do you think may changes na mangyayari sa'yo? Wala. So, kailangan gumalaw. Consistency. Consistently. Diba? Kailangan galaw ka. Consistent. Kasi nga, hindi ka makakapagpakulo ng mainit na tubig kung patay sindi ka. Parang ganito lang yan. Gusto mong matuto. Gusto mong matuto sa mga gusto maging malupit na speaker, pero lagi kang wala sa training, pupunta ka lang kung kailan ka komportable. Yeah. Diba? Mag-a-attend ka lang kung kailan gustong umattend lang. Diba? So yun yung problem minsan kung bakit hindi ka nag-grow. Kahit na sabihin mong tumatagal ka na, ganyan, kung bakit hindi ka nag-grow, kasi paulit-ulit ka nagsisimula sa simula. Tama. Kasi bakit? Parang ganito lang yan. Ganyan nagsimula ka, unang-una mong gawin. Kumbaga, eto yung, kumbaga sa simula, ang consistent na
consistency guys, hindi siya yung consistent na zero consistent na zero. So kumbaga dito, ito yung action plan mo. Ito yung action plan mo. Action mo lang yan, kalahati pa lang, maliit pa lang. So sa susunod, medyo tumas na ng konti. Pero consistent ka umati ng training. Ito yung consistent action mo. Consistent na action yung ginagawa mo para gawin yung business mo. Akala mo walang nangyayari. Yes. Pero hindi mo namamalayan na yung dahil na consistent ka, unti-unti, yung potential mo, nadadagdagan. Dahil sa consistency na ginagawa mo, paano ka magiging tamang tao? Consistent mo na gawin yung negosyo mo. Consistent mo. Na hindi mo namamalayan, yung potential mo pala, nandun na, malapit ka na speaker, diba? Isa ka na sa kahit paano kumikita, isa ka na sa may malaking grupo sa Spartans Worldwide, diba? Dahil dun sa consistent action mo. Meron ng kwento. Yan! May kwento! May kwento! Okay, meron ng kwento. Meron isang rabbit. Iba yung favorite. Ano yung favorite ng rabbit? Carrot. English na lang. Kasi parang ang hirap big kasi ng carrot. Baka sabihin carrot talaga. So, meron isang rabbit na gusto ng carrot na lang. Mas madali, di ba? Ang hirap ng carrots ba? Carrots. So, na gusto ng, ano ba Tagalog ng carrots? Carrot lang din. So, Zumba, ano sa Tagalog yung carrots? Repolyo na. Kamote daw. So, orange na kamote. Ayun nga, meron isang rabbit na pumupunta dun sa hardware para bumili ng carrots. So ngayon, punta siya doon, sabi niya doon sa may-ari ng hardware, sabi niya, pabili nga pong carrots. 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 Carrots daw. Sabi niya, pabili nga pong carrots. Carrots talaga. Pabili nga pong carrots, sabi niya talaga. Sabi ng hardware, wala kaming carrots. Di mo ba nakikita kung ano to? Hardware to. So ngayon, umalis na yung rabbit. Yung kinabukasan, bumalik na naman ulit siya. Sabi niya dun sa may hardware, pabili nga pong carrots. Hindi siya pinansin. Kasi bakit? Hardware nga yun. Sabi niya, pabili nga pong carrots. Minsan yung bata, pabili. Diba gano'n? Ulit. Pabili nga pong carrots. Sabi ng may-ari, ang kulit mo, wala nga kami ditong carrots. Hardware nga to. Okay, sige, umalis na naman yung rabbit. Kinabukasan, naisipan niya, bumili na naman ulit doon. Bumalik na naman ulit siya. Pabili nga pong carrots, pabiling carrots. Nakulitan na sa kanya yung may-ari ng hardware. Sa susunod mong balik, itatali na kita. Sa susunod mong balik, itatali na kita. Wala ka kaming carrots, ang kulit mo. Ngayon, umalis na yung rabbit. Kinabukasan, bumalik na naman siya. Sabi niya, pabili nga pong lubid. Sabi ng may-ari, wala kaming lubid. Pabili pong carrots. Grabe! Grabe, sobrang kulit. Hanggang sa dumating yung punto na sabi niya, bumalik na naman ulit siya. O hindi mo para tapos yun. Bumalik na naman ulit siya. Dahil nga nakulitan na sa kanya nakulitan na yung may-ari. Sabi niya, ano ba naman to? Ang kulit-kulit na. Di ngayon, bumili na siya ng carrots para lang mapagbigyan yung rabbit. Pagbalik ng rabbit kinabukasan, nakuha niya na yung gusto niya. Nakabili na siya ng carrots sa hardware. Sino magbibigay ng carrots sa hardware, di ba? Pero ang punto doon,
kinulit lang, di ba? Consistent ka lang. Consistent ka lang sa pangungulit, consistent ka sa ginagawa mo. Kasi hindi mo namamalayan, paunti-unti si Lord mauulitan na din sa'yo. Diba? Minsan si Lord, sobrang kulit mo o ayan, diba? Binabagsak niya na sa'yo. So kaso nga lang, minsan dahil di ka nga ready, nasasayang. Diba? Pero maganda doon, sabi nga, trust the process. Paniwalaan mo kung ano yung ano, kumbaga, kung ano yung dumating sa'yo, be blessed. Baga tanggapin mo and pahalagahan mo. So, dapat consistent lang sa ginagawa. Long-term consistency beats short-term intensity. Ano ba yung kaibahan ng consistency sa intensity? Ang intensity parang ganito. Nung pagka-franchise mo, yung fire mo doon, grabe, nag-aalab. Nag-aalab yung ano mo, yung init mo doon na yayaman na ako, di ba? Yung burning desire mo, sobrang taas talaga. Yung apoy nun, parang ganito. Uy! Parang alam mo yung ano, nagsusuper saiyan ka ba? Kami lang may San Goku. Di ba? Parang yung apoy mo, ganyan no? Ganyan yung apoy. Di ba? Habang tumatagal, yung apoy mo, umulunti. Ay, di ba? Hanggang sa pakunti na ng pakunti, yung apoy mo, di ba? Ano ba yan? Apoy ba yan? Apoy ba yan? Basta apoy yan. Di ba? Yun yung intensity. Kumbaga, yung kagustuhan mo, sa simula lang, hindi mo siya consistent. So, yung hanggang sa unti-unti, dahil ka hindi ka consistent, kumbaga, yung intense ka lang, sa simula ka lang on fire, pagdating sa dulo na doon yung burnout. Kasi sa simula ka lang, nag-start na, alam mo yun, umapoy. Diba? Sa simula lang, sabi ko nga, hindi ka makakapagpakulo ng mainit tubig kung patay sindi ka. So, hindi rin pwede yung ganun. Yung, kumbaga, pupunta ka dito, yung mga ilang araw, tapos wala ka na naman, lumubog ka na naman. Diba? Alam mo, in short, para kami yung kakanin. Alam mo yung kakanin? Yung kakanin ng palitaw. Ay talaga, alam mo, naalala ko yung palitaw na yan. Iniyakan ko yan, nagbebenta ako ng palitaw. Uy! Kasi iniisip ko, ano ba naman yan? Si ate, pinagbebenta ko ng palitaw, dalaga na ako. Sobra talaga. Umiyak ako, pumunta ako sa isa kong ate, tapos sabi niya, ba't ka umiiyak? Si ate, pinagbebenta ko ng palitaw. Ano ako doon, bago lang ako sa lugar na yun. Kumbaga, kakarating ko lang doon, tapos pinagbebenta ko. Siyempre, mahihain ako that time. Pero ngayon, hindi na ako mahihain. Oo, makapal na yung mukha, kahit ano walang binibenta. Sabi nga nung kapitbahay namin, alam mo siguro, kahit anong ibenta mo, kahit siguro laruan mo yung tigbibenta mabibili niya 50 o 100. Sabi niya sa akin ng gano'n. So, ayun nga, naalala ko lang. Yes, share ko. Number 5, eto yun. So, ayan, number 5 na. Sabi nila, malapit na matapos. Actually, hanggang ano yung 100 na. Hanggang 100 talaga yan. So, number 5, know where you want to go. Dapat alam mo kung ano yung pupuntahan mo, kung saan ka papunta. This way ba or that way? Pakaliwa ba o pakanan? Lahat kami pakanan, tapos ikaw kumaliwa. Di ba? Yeah. Oo. Lahat kami pakanan, ikaw kumaliwa ka. So, kung ano yung, kumbaga, dito, dapat alam mo kung ano yung goal mo. Paano ka ba magkakaroon ng goal? Dapat gawa ka ng plano. Kung yung ano nga, sabi nga ni Pres nung nakaraan, di ba, sa training natin ng kick-off, sabi niya nga, kung yung building nga na walang buhay, may plano eh. Kayo pa kaya, tayo pa kaya, tao. Di ba? So, dapat meron tayong plano. Ano ba yung plano mo? Ano ba yung gusto mo dito? Ano ba yung nakita mo sa sarili mo dito na ginagawa mo sa SWC? Yun yung planuhin mo. Ano ba yung goal mo? Goal mo ba? Short-term goal ba? O pang long-term? Meron kasing short-term, merong long-term. So, dapat smart. Kung long-term man yan or short-term, dapat smart yung goal mo. Ano ba yung smart? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. So, dapat specific ka sa kung ano yung gusto mo. Tama? Tama. Kasi kung hindi ka specific, sinabi mo lang, Lord, bigyan mo ako, gusto ko ng bahay. Yeah. Binigyan ka ng bahay ni Lord, iba bahay, kubo. Hindi ka specific eh. Diba? Ano yan, sabi ng yung sa palabas na kita,
Diba? Sabi niya, gusto ko ng sports car, yung red. Diba? Gusto ng sports car, yung red. Eh dahil kalahati lang yung binigay niya dun sa ferry, kalahati sports car lang yung na-receive niya. Diba? Specific naman siya. Pero yung galaw niya, kumbaga yung galaw, hindi akma doon sa gusto niya. Dapat kasi yung galaw natin, kung ano yung plano mo, ano yung goal mo, dapat yung galaw mo, akma doon sa kung ano yung plano mo. So, be specific, measurable. Na-measure mo, kumbaga, tatamaan ko to ng ganito in 3 weeks, mga ganon. So, hindi ka maglalagay ng 1,000,000 kasi bago ka pa lang, tama, tapos gusto mong tumaan pagdating ng 2 months kasi kaya mo. Kasi grabe, super yung power mo, di ba? Yung burning desire mo, nag-aalag. Di ba? Kasi sabi dito ni Johan, in 3 months time. Di ba? In 3 months time, kumita ng ganitong halaga. So ikaw din, dahil bago ka, tinarget mo ngayon, 500,000. Pwede naman. Di ba? Tapos sinabi mo, ay hindi, 1,000,000, 3 months, kung sila nagawa nila 500,000, ako kaya ko yan 3 months, 1,000,000. Yeah. Tama naman yung gusto mo. Pero, yung action mo, na may measure mo ba, paano yung gagawin mong mga measures para makuha yung gusto mo? So, attainable. Kaya ba talaga, kumbaga yung measured na action mo, kaya ba talaga tamaan yung gusto mo? Okay? And, ano yun? Realistic. Realistic ba yung gusto mo? Diba? Kasi dito, kaya ka gumawa ng plano kasi gusto mong tamaan yun. Pag hindi yun realistic, idealistic na lang yun. Bakit? Naging idea mo na lang siya, kumbaga wala na, nandun na lang sa dream board mo. Hindi na nangyari. Kasi nalunod ka na. Diba? Nalunod ka doon sa mga dumating na problema. Oo. Kaya hindi mo na siya na-work. So, time-bounded. Kung gusto mo lang in 1 month, for example, sa mga bago, kung ma-target ka ng 15,000, 20,000 in 1 month, pwede naman yun. Now, kailan mo siya gustong tamaan? Kung gusto mo ng 20,000 in 1 month, o tama, kailan mo gustong tamaan yung 20,000 na yan? So, kailangan naka-breakdown ka din doon kung paano mo siya tatamaan. So, yun yung smart goal. Okay? So, ayan. Now, dahil nga, alam mo na yung basic, yung mga dapat gawin, ano ba talaga yung dapat kong gawin? Ngayon na alam mo na yung basic, alam mo na, kumbaga, may idea ka na kung paano mo sisimulan, ganyan. Ano ba yung action na dapat kong gawin? Diba? Ano na ba yung action na dapat kong gawin? So, what to do next? Eto, bilang isang bago, walang downline, habang nagsasalita ko, feeling ko yung sipon ko nalulunok. My gosh! Ayan, bilang walang downline. So, ayan, ano ba yung gagawin ko pag halimbawa may downline na ako? So, nakapag-pay na ako, alam ko na yung basic na dapat kong gawin, ganyan. Ano ba yung gagawin ko kung halimbawa kung wala pa akong downline? Bago ka, wala kang downline. Ikaw pa yan, new downline. So, walang downline. 1 month to 3 months ka pa lang na ginagawa si Spartans. So, kailangan, unang-unang mong gawin, yes, upline ka lang. Minsan si upline, akala mo, ang sinasabi niya walang kwenta. Para sa'yo, yung dating. Kumbaga, hindi naman yan hindi ganito. Minsan gano'n yung utak mo eh. Pero alam mo yung upline mo, siya ang nakakaalam ng galaw mo. Kung bakit sinasabi niya na ito yung gawin mo, ito yung tamaan mo, ito yung gagawin natin, ganyan. Kung bakit sinasabi ng upline mo yun? Kasi meron siyang purpose kung bakit niya yung pinapagawa sa'yo. Minsan sa sobrang kulit natin, na-take for granted natin si upline. Diba? So, yes, upline ka, kung bago ka, 1 to 3 months ka pa lang, sino po dito yung mga bago? May mga bago po ba dito? Ayan, yung mga bago. Ayan, okay. So, 1 month and 1 to 3 months, dyan sa Zoom po, may mga bago po ba? Kung ikaw ay new downline, 1 to 3 months, ito lang yung gagawin mo. Yes, upline lang. Yung yes, upline na napakahirap gawin minsan. Pero, kung ano yung mahirap, yun ang dapat. Tama? Kasi yun si upline yung sabi nga din, si upline yung consultant mo, yung coach mo dito, yung cheerer mo dito. Si upline yung lagi mong kasama sa hato mo. Upline mo ka-meeting mo, upline mo ka-usap mo, di ba? Upline mo yung tutulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo dito. Kasi wala dito naging successful ng mag-isa lang. Tama. Wala dito, naging successful ako
because of me, myself, and I. Okay? Walang ganon. So pangalawa, dapat alam mo yung mga basic materials. Ano ba yung basic materials na sinabi sa'yo ng apply mo na kailangan? Unang-una, notebook. Tama? Notebook. Kailangan may notebook ka. Bakit? Para sa training, nakakapagsulat ka. Kasi hindi lahat na-absorb ng utak mo. So kailangan, kung ano yung na-absorb ng utak mo, ito yung isulat mo para natatandaan mo. Ano pa ba? Maliban sa steno notebook, syempre planner. Walang negosyante na walang planner. Kung sa labas yung mga malalaking tao na, mga bigating tao na, may sekretary, dito, ikaw muna yung sekretary sa sarili mong negosyo. Ikaw muna kasi hindi ka pa naman sobrang yaman talaga para magkaroon ng sekretarya. Tama? So, kailangan, yung planner ka para alam mo kung sino yung mga nakausap mo, kailan yung mga schedules, ano schedule ng mga training natin, dapat yun alam mo. And pangatlo, yung basic technical. Basic technical, ngayon nag-start ka na. Basic technical, ano ba yung mga dapat mong malaman pagdating sa natin, sa action na dapat mong gawin. Yan, mayroong mga basic technical yung kanya-kanyang grupo. Kung hindi ka pa na may basic tech, tanungin mo yung upline mo. Kasi napaka-importante niyan. Bukod dyan yung mga trainings natin. Ano ba yung mga trainings natin? Bilang isang bagong downline, dapat ma-attend ko yan. Yes. Bakit? Kaya nga meron tayong passport to success na dapat 5 times kang ma-attend ng mga trainings. Bakit? Yung kanta, unang rinig mo ng kanta, kabisado mo naman talaga? Yes. Hindi. Pangalawa, papakinggan mo ulit, tama? Yes. Tapos sa pangalawang pakinig mo, alam mo na ba yung lyrics? Yes. Pero medyo familiar ka na sa tunog, tama? Yes. Sa pangatlong attend mo, medyo nakakasabay ka na yung humming, di ba? Ibig sabihin, alam mo na yung tempo. Yung pang-apat, medyo nakakabisado mo na yung first stanza. Di ba? Pang-lima, hanggang sa unti-unti, dahil na LSS ka na, sinasabayan mo na yung kanta. Yeah. Tama? Same din sa training. Ganon din po sa training natin. Sa unang attend mo, nakikinig ka lang, hindi ka pa nagsusulat, nakinig ka lang, alam mo yun, may pumasok sa isip mo, ano yung pumasok sa isip mo, yun ang din sinulat mo. Sa pangalawa, unti-unti, alam mo yun, nagigets mo na yung mga sinasabi ng speaker, tumatatak na sa isip mo yung sinasabi ng speaker. Pangatlo, unti-unti kahit kumbaga kabisado mo na yung ng speaker, 'di ba? Alam mo na yung training na SBO, unti-unti kahit paano, alam mo na yung bagsakan sa SBO. Pang-apat, pang-lima, ikaw na yung gumagawa ng SBO. Tama. Ikaw na nagsasalita dito sa harap. Kasi bakit? Minaster mo yung basic. Minaster mo yung training. Kung bakit may mga speaker dito na malulupit, tanungin mo kung ilang beses silang umattend ng training. Tanungin mo kung ilang puno ng passport to success yung napuno na nila. Ay ilang passport to success na yung napuno nila. Kasi hindi lang 5 times na umattend yan. Even nasa bahay yan, nag-aaral yan. Inaaral niya kasi dito, hindi lang yung mga nakasulat dyan sa PowerPoint yung aaralin mo. Ano yung bagsakan yun ang dapat mong malaman? Actually, nung bago po ako sa network marketing industry, sinabi ko sa sarili ko na within one week, kailangan natapos ko na yung basic technical, 5 fingers, ganyan. Kasi alam mo yung una-una kong tanong nun sa upline ko. Nakita ko kasi yung speaker, yung top 1 earner. Sabi niya, kung gusto mong maging katulad ko, gusto mong kumita ng malaki, gusto mong magsalita dito sa harap, gusto mong makuha yung top 1, sabi niya ng gano'n, magpaplano ka sa upline mo. Siyempre ako, sabi ko, parang gusto ko yung ginagawa niya. Sabi ko ng gano'n. Pero 1 day old pa lang ako noon. 1 day as in fresh pa yung pagkakaupo ko lang talaga. Yun yung una-una kong napakinggan. Tapos sabi ko, gusto ko yung ginagawa niya. Pangalawa yun dun sa nakita ko yung dream. Diba? So pumunta ako ng training, bumaba ako noong time na yun. So yun yung pangalawa na ko, sabi niya, kung gusto mo talaga magpaplano ka sa atin mo. Ngayon, sabi ko, parang gusto ko yung ginagawa niya. Ginawa ko, chinat ko agad apply ko. Yun yung kauna-unahang chat ko sa apply ko. Meron ba tayong calendar of activities? Meron tayong mga paraphernalia, sineme, ganon. Mga kailangan gamitin. Paano kumita ng malaki? Yun yung tinanong ko sa apply ko. Yun yung chat ko. Yun yung una-unang chat ko sa apply ko nung nakita ko yun. Sabi ko, parang gusto kong maging katulad niya. So, imagine, dapat meron kang time bomb. Sa isang week na to, dapat aral ko na yung ganito, ganyan. Pag pangalawang week, dapat marunong na ako mag-SBO. Sabi ko ng mga time na yun, dapat pangalawang week,
alam ko na kahit paano mag-discuss ng negosyo. Para kung may nagtanong sa akin, alam ko na kung paano ko i-share yung business sa kanya. Pangatlo, kailangan yung products, alam ko na din, may idea na ako paano ko ibebenta yung products. Ganun kumbaga, nakaset ako every week dahil bago ako, nakaset yung utak ko na aralin lang yung business. Yun yung nakaset sa utak ko. Bakit? Gusto ko kumita ng mabilis eh. Tama? Gusto ko kumita ng mabilis. So, ganun yung ginawa ko. Now, learn yan continuously. Learn continuously talaga. Kahit na yung mga natin, mga management natin, even yung mga sikat na mga negosyante, hindi nag-i-stop ng learnings. Tama? Hindi humihinto ng learnings. Bakit? Sa learnings, mga diyan pumapasok yung kung paano mo i-innovate yung business mo. Kaya yung mga malalaking negosyante, kung gusto mo maging successful, sabi nila, huwag kang tumigil sa kakaaral. Huwag kang tumigil sa kakaaral. Yung mga teacher dito, meron ba dito mga teacher? Ayan, si Sir Jarson, teacher. May mga teacher ba dyan sa Zoom? Di ba yung mga teacher, continuous na nag-aaral? Yes. Kasi bakit? They are educator. And dito sa negosyo na to, hindi ka lang educator. Tama? Ikaw din dito ay hinahangan, kumbaga modelo, nag-i-inspire, nagmo-motivate. Hindi ka lang basta educator. Tama. So, ibig sabihin, kung doon sa labas, bilang isang teacher, nag-aaral sila paano sila gagawa ng lesson, ano ba yung mga ituturo nila sa estudyante nila, ganoon din dito sa negosyo na meron ka. Kasi darating yung punto, dapat malayo na yung tingin mo, darating yung punto na magsasalita ka sa harap ng maraming tao, at i-share mo sa kanila kung paano ka nagsimula. At kung nasaan ka na ngayon. Now, anong gusto mo maging kwento? Anong gusto mo maging kwento sa punto na yon? Puro lang ba masasaya? Puro lang ba, alam mo, nung nag-start ako dyan sa SWC, grabe, naka 30 pages ako agad. Sumunod, grabe, nag-15 agad yung kausap ko, yung puro pains na lang lahat. Do you think may inspire sila sa story ng buhay mo? Paano ka naging successful? Hindi, kaya yakapin mo yung mga na-experience mo. At lagpasan mo. Okay, lagpasan mo. So yung sasunod is Rita. Ano ba yung Rita? Sino ba si Rita? Yan! Sino si Rita? Sino ba yan? Si Rita. Talaga yung magpapasaya sa upline mo pag meron ka. Tama! Oo. Recruit is the answer. Oo, recruit is the answer. So dito, syempre magre-recruit ka kasi bakit business mo to? Business mo to at sa labas pag nag-negosyo ka, magre-recruit ka din. Tama? Tama! At dito, ang nire-recruit mo ay negosyante, kapwa mo, kumbaga, business partner mo. Yun ang hinahanap mo dito. Business partner mo, hindi empleyado. Sa labas, ang hinahanap mo doon, empleyado. Dito, ang hinahanap mo kung bakit ka nagre-recruit, yung katulad mo. Kasi sabi nga dito, hahanap ka dito ng 4 na alas. Sa baraha, 4 lang yung alas. Tama? May 52 cards. Dito na yung isa. Yung isa na grabe. Ayan, so dapat, hanapin mo yung tao na yun, yung 4 na alas na yan. Bunot ka lang dapat ng bunot hanggang makita mo yun. Yes. Bunot ka lang ng bunot. Hanggat hindi ka pa nakakakita, sabi nga nila, di ba? Ikaw to, yan. Di ba, sabi nila, 2 tao lang yan, left and right. Ayan yung 4 na alas mo. Left and right lang tayo dito. Eto lang, nakatulad mo. Saan man gagaling? Sa recruit. Tama? Doon man gagaling yun. Pag hindi ka nag-recruit, wala kang tao, ikaw pa rin yan. Pag nag-bubble chart ka, ikaw pa rin yan. Diba? Ikaw pa rin. So, yun yung gawin mo. Paano ba yan? Diba? Paano ba? So, dapat maging ka lang, magtanong sa akin mo. And syempre, be part of the culture. Ano ba yung kultura ng network marketing? Yun ang dapat mong matutunan. Bakit? Kasi doon ka yayaman. Tama! Yun ang dapat mong matutunan. Dapat matutunan mo sa kung paano ka yayaman. Tama? Kung yung mga tao na yan, sinasabi nila, ay, ito yung kultura namin. Ang kailangan mo lang dito, tumalakta ka ng 1 milyon. Yes. Diba? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Ikaw naman, corny naman. Diba? Kasi na-experience ko yan. Ako mismo sabi ko, hindi ko nakakaya na sa gilid pa ng kalsada. Sabi nila, 1 milyon, ako na no.
Siyempre, isa pa lang, ganyan ako. Tapos sabi na, grabe, malupit power. Ganun. Alam mo, sabi sa akin nun ng ano ko, ng jowa ko, sabi niya, power! Andiyan na naman, sabi niya, power ka naman dyan. Sabi niya sa akin, parang alam mo yun, siyempre ikaw dahil bago ka, wag ka mapapekto pag sinabihan ka ng ganun. Bakit? Hindi nila nakita yung nakita mo. Kung ano yung gusto mo, at sabi ko nga, kung yun lang pala yung gagawin para yumaman ako, ay, pusang gala, di ba? Bakit hindi ko gagawin? Ito magbabago yung buhay ko eh. So, ang ginawa ko, syempre nag-1 milyon na din ako. Hindi lang ganyan, kundi sobrang ganito pa talaga. Sobrang lawak na ng pag-1 milyon ko. At syempre, gumaganyan-ganyan na din ako nun. Nahiya pa akong pumunta sa gitna pag ma'am. Diba? Yan, ma'am, isa sa culture natin yung ma'am. Meeting after meeting, dapat present ka dun. Dati ako po, hindi man ako makaabot ng training, basta nandun ako sa ma'am. Napaka-importante niyan. Isa yan sa kultura na kung saan dyan ka mamumold. Bilang isang negosyante, hindi lang sa training. Akala mo yung ma'am wala-wala lang, saya-saya lang nila, ganyan, ganun lang. Actually, yung ma'am, isa yan sa nagpakapal ng mukha ko. Isa sa nagpalakas ng loob ko. Yung ma'am, isa sa naging dahilan kung bakit feeling ko, deep na yung reason ko, bakit ko ginagawa yung negosyo. Meron pa palang mas malalim pa palang may dahilan. Tama. So kung ako nahirapan ako, meron pa palang isa na mas mahirap pa pala yung buhay kaysa sa akin. Doon mo yun malalaman sa ma'am. Doon ka doon mo malalaman na hindi lang pala ako nag-iisa. Meron pala akong mga katulad. Diba? At doon mo nga ma-realize na alam mo yun, nasa like-minded community ka pala. Diba? Yung feeling mo wala nakakaintindi sa'yo sa labas dito, doon sa ma'am mismo. Kapag pinasok mo yung sarili mo doon, nandoon ka na sa kultura ng papuntang success. Tama. Kung feeling mo hindi ka fit doon, wag kang pumayag, ipagsiksikan mo yung sarili mo. Ipagsiksikan mo yung sarili mo. Kasi yung mga tao na laging nandoon sa ma'am, ayan yung mga tao na umaasenso. Tama. Kasi bakit sharing of ideas yan eh. Tama? Sharing of ideas ay natutunan mo. May matututunan ako dun sa kanya, may matutunan sa kanya ganito, ganyan. Simpleng kwentuhan lang. Simpleng kwentuhan na akala mo walang nangyayari. Pero hindi mo namamalayan. Sabi ko nga dito, yung potential mo, di ba, hindi mo namamalayan, maangat na pala. Diba? So, next is be proud of your team. Yan! Ano ba yung team mo? Sigaw mo! Gusto ko maramdaman, ano yung team mo? Diba? Isigaw mo yung team mo, be proud. Diba? Be proud na yan ang team mo. Be proud na nandito ka sa Spartans, we are family. Diba? Yung iba, hindi alam na ang team niya. Okay, sige. Kumusta naman? Gusto ko maramdaman yung energy na Team Champion! Okay, yan ang Team Champion. Ganun yung energy ng Team Champion. Yan, sa Zoom, di ba? Yung mga Team Champion dyan, ayan. Team Legends Empire! Team Rising Phoenix! Team Alan! Team Eagle! Team Malakas Trend! Siyempre, be proud na isa ka sa member ng Spartans. Tama? Tama! Team Spartans! Diba? Tapos gano'n. Napumayak isa pa. Ay, umayak. Siyempre, dapat be proud na nasa Team Spartans ka, Spartans! Yan, dapat ganun ka ka-proud. Diba? Ganun ka ka-proud sa negosyo na meron ka sa pangalan ng abu-abu. Ano daw? Abu-abu. Parang iba kayo dyan. Nakuboy. Hindi na abu-abu. Naging abu-abu na. Kaya nauna. Yeah. So dapat be proud. Be proud doon sa gawin mo. Kasi, shout
Eagles. Yes. Shout out sa mga Team Eagles dyan sa Cebu. Yes. Eagles Manila. Yung mga nasa Cebu na Eagles natin, grabe yan. Maglupit yung mga athletes sa atin. Yan. So, yun. Be proud na yan yung grupo mo. Wag mong tingnan yung ibang grupo. Dapat natin mong iisipin, eto yung grupo ko. Isa kami sa magpapalaki ng Spartans. Tama? Isa kami sa madaming kikita sa Spartans. Diba? Isa kami sa, alam mo yun, hindi lang sa Spartans, magiging matunog yung pangalan kundi sa buong network marketing industry. Dapat ganun. Saan ka nga nang galing? Be proud of your team. Yes! Dapat be proud kung saan ka galing. Na, kapag ikaw naman ay may downline na, ano dapat mong gawin? Yeah! May downline ka na. Sino may downline na sa Zoom? Meron ba dyan? Ayan. Yung mga ano, mga may downline na. Yan. May down. Bakit pa? Ano yung downline? Walang downline, may downline. Okay. So, downline? ano ba yung downline? Baka mamaya. Kailangan pala ng downline. Walang downline, may downline. Sila daw si Janice. Ayan. So, yan mga downline na. Kung ikaw naman ay may ano na, may... Bakit parang nag-downline pa ako Mali yung ano ko, mali yung pagkakalagay ko dyan. Wait lang, tama natin yan. So, wait lang, patalastas tayo, guys. Ayan. Old and new. Kasi sa kanan may ano yung downline, yung pagulaw. Ayan, so, New downline, old downline. old downline. Oo, dapat. Ako lang kung downline. Oo. Tama. Nagkabaliktad. Mali yung pagkakalagay ko yan. Ano to? Old downline na walang downline. Okay. Yung matagal na hanggang ngayon, wala pa rin tao. Wala pa rin downline. Sino ba yung downline? Yung downline, guys, ikaw, kumbaga ikaw nagkaroon ka ng tao, yun ang downline mo. Yung meron ka ng kasama, okay, yun ang downline mo. Ayan, may napajoin ka, yun ang downline mo. So, kapag ikaw, downline ka na, nawala ka pa rin tao, syempre, hindi nawawala yung yes upline. Dapat yung yes upline, kahit na magkaroon ka ng resulta dito, kahit anong mangyari sa'yo, dapat may ano ka, may yes upline ka. Tama! Hindi yan nawawala. Hindi nawawala yung pag-yes upline. Yes. Sila, yung mga, ano natin, yung management natin, bago yan naging successful, kumita na yan ng sobrang laki. Kumbaga, bago sila, sa kung nasan man sila ngayon, nag-start din sila dun sa yes upline. Na habang tumatagal sila, kahit na ngayon, nag-yes upline po din. Diba? So, kung sino yung pinaka-grand upline talaga nila, diba? So, yun. Tapos, syempre, gising ng maaga. Kasi wala ka pang tao, so balikan mo yung Rita. Correct. Diba? So, syempre, gising na maaga, balikan mo ulit yung basic, baka nakalimutan mo na. Kasi dahil na tumatagal ka na, nakalimutan mo na, ang dami mo na iniisip, diba? Ang dami mo naman pinagkakabisihan. And, syempre, prospect list, hindi pa rin nawawala yun sa'yo. Dapat meron kang prospect list, and syempre, start new. Start anew. Kumbaga, ano ka ulit? Parang, kumbaga, feel mo ulit na bago ka. I-feel mo ulit na bago ka. Yung, para maramdaman mo ulit yung excitement nung bago ka. Nung bagong franchise ka. Diba? So, ganun ulit. Yung parang, alam mo yon na every time na may makikita ka, ito, prospect ko, tumingin ka lang sa akin, prospect ka ngayon. Diba? Yung mga tipong ganyan, akin ka. Sabi ka nila, pag lumingon ka, akin ka. Diba? Ganun. So, yan. Pangalawa, na next mong gagawin, kung halimbawa, ikaw naman ay may downline na, kapag ikaw ay may downline na, eto naman po yung gagawin mo. So, new downline. Kapag new downline ka, na meron ka na ng tao, kunyari ikaw to, yan, nagkaroon ka ng tao dito, nakapag-recruit ka, sa kaibigan A mo, nandyan na. Eh, nagagawin mo na, syempre, let's upline pa din. Pangalawa, bitbitin mo yung downline mo. Kailangan, ipagyabang mo na, eto, may kasama na ako, dating isa pa lang ako, ngayon dalawa na ako. Diba? Dapat be proud. Kami nga dati, pag pupunta kami ng McDo, talaga kasi may downline ka doon, nakasakasama. Sobrang ano yan, taas na una na yan. Kapag kaya may isa ka nang kasama doon, isa dalawa, bitbit mo yung downline mo, tapos doon kayo sa McDo, nagpaplano kayo doon. Diba?
So, dapat bit-bit yung downline mo. Dapat yung downline mo kasama mo pati sa training. Bakit? Hindi lang dapat upline mo yung nagsasabi na mag-training kayo. Mag-training ka. Dapat ikaw din, isama mo yung tao mo na mag-training din. Dito yung bagong paging mo. Minsan kasi dito, yung mga bagong franchise, gustong kumita pero hindi nag-training. Tama? Gusto mong kumita ng malaki pero hindi ka nag-training. Paano? Paano? Di ba? Paano? Kasi yung action mo, wala doon sa gusto mong makuha. Tama? Na gusto mong lumaki yung network mo. Yan. Ang pagkita ng malaki at pagkita ng mabilis ay nakapodepende sa kung gaano ng kadami yung tao mo. Tama. At ang i-goal mo dito ay hindi lang basta maging ordinary dealer. Ang i-goal mo dito ay maging leader. Kasi ang mga leader dito, yun ang mga kumikita ng malaki. Tama. Now, paano ka magiging leader kung yung downline mo hindi mo pinapa-attend ng training? Tapos sinasabi mo sa downline mo, sige huwag ka na muna umattend ng training, sa Zoom lang naman. Oo, nasa Zoom naman tayo. Diba? Huwag ka na pumunta ng opisina. Yan! Huwag ka na pumunta ng opisina, mag-Zoom na lang tayo. Diba? Tapos yung downline mo, gusto pumunta ng opisina. Yan! Diba? Dapat ikaw mismo unang-una, ikaw yung maging modelo. Maging modelo, kumbaga sabi nga dito, gawin mo to ng tama, sa dulo, sa gitna tama, dulo tama. Yes. Para hindi ka mahirapan. Bakit kailangan paatinin mo yung downline mo sa training? Kasi hindi lahat kaya mong ituro dun sa bago. Okay. Sa bago mong franchisee, hindi lahat kaya mong ituro. Paano mapapabilis yung buhay mo? Pauuin mo dyan sa training. Tama. Para yung kung ano yung marinig niya doon sa speaker, malay mo, di ba? Ayun na pala yung magiging agila mo na pala siya. Di ba? Yung time na narinig niya yung sinabi ng speaker, di ba? Kaya kailangan patin mo ng training. Tapos sabay mo mag-learn. Yes. Sabay mo mag-learn. Alam niyo po ako dati, sa downline ko, na kapag training talaga kami, training talaga. Correct. Pag naglabas ako ng notebook, matik maglalabas ng notebook. Correct. Walang cellphone, walang ganito, ganyan. Nakafocus lang sa training. Yun yung ginagawa ko. Bakit? Para sabay-sabay tayo matututo kasi hindi lahat kaya ko ituro sa'yo. Tama. Ang natutunan ko sa training, pwedeng iba din yung natutunan mo. Kung paano mo tinanggap yung sinabi ng speaker, hindi yun ang, kumbaga hindi din yung pagkakaintindi ko. Magkaiba tayo ng, kumbaga, natanggap na aral. Yan, natanggap na aral. Kaya nga, ang ginagawa natin dito, syempre, after usap-usap, diba, ganun, para at least, matuto tayo. Diba? So, syempre, Rita pa din. May isang downline ka na, dalawang downline, tatlong downline, mag-direct ka pa din. Tama. Mag-direct ka pa din, non-stop yung direct. Bakit meron tayo yung PV? Yes. Every time na meron kang direct doon, may 8 level ka doon. Yes. So, huwag kang mag-stop. Tama. Huwag kang mag-stop. Kasi people come and go. Yes. At least mawalan ka ng isa, meron ka pang 5. Tama? Tama. Yan. So, syempre, upgrade your skills. Dahil upline ka na, step up ka na. Correct. Pag may downline ka na, ibig sabihin upline ka na. Dapat, yung learnings mo, hindi na katulad ng learnings, or skills mo, hindi na katulad ng skills ng downline mo. Correct. So, dapat ina-upgrade mo yung skills mo para ikaw yung nakakapagturo sa downline mo. Okay, kung hindi umaatid downline mo, hindi nakakapunta dahil sa work, ganyan. So, ikaw yung nagtuturo sa kanya. Paano yung planning, paano yung ganito, ganyan. So, nag-uusap dapat kayo. Mag-usap kayo palagi. Di ba? Ang ginagawa ka ng upline mo, lagi kang kinakausap. Ikaw lang yung may ayaw. Di ba? Ikaw lang yung may ayaw. Gusto ng upline mo, lagi kang kausap. Alam niyo po ba, masarap na lagi kausap ang upline? Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Masarap laging kausap yung upline kasi the way, yung mindset ng upline mo, the way mag-isip yung upline mo, nakukuha mo. Unti-unting, alam mo yun, sabi nga nila dito, dapat maging katulad ka ng upline mo. Kung paano tumindig upline mo, paano magsalita upline mo, paano ganito, bagsakan ng upline mo, dapat yung unti-unti nakukuha mo. At kung paano mag-isip mismo yung upline mo, dapat yun yung nakukuha mo. Diba? Sabi ko nga, very powerful yung utak. Very powerful. So, syempre, sharing. Ayan, syempre, dapat alam mo na din kung paano mag-share. Diba? Yung mga skills na ganyan, sharing skills ba? Sharing, ano ba sharing? Pagdating ng ma'am, diba, i-share mo lang, past, present, future. Dapat bilang upline, unti-unti nagkakaroon ka ng downline. Alam mo na yan, past, present, future. Yan yung isa na sa skills. Feel, felt, found. Alam mo, dati, katulad mo lang din ako. Diba? Yung I feel, kumbaga,
I feel you. Ganyan din yung naramdaman ko. Felt, diba, katulad mo rin, ganito ko, ganyan, ganyan. Pero, diba, I found out na eto pala yung gusto ko. I found out na kailangan ko pala to. So sharing na felt, found, doon pa lang, panalo ka na. Sa guest ng downline mo, dahil malupit ka sa feel, felt, found, pagpipayin mo yung tao. Pag malupit ka doon, yung sharing, pag na-master mo yan, unti-unti, yung feel, felt, found na yan, pag na-master mo yan, pag yung hindi ka pa naglalatag, nandoon ka pa lang, minsan nga, hindi naintindihan ng client mo yung discussion ng business. Alam mo siya saan siya nakarelate? Dahil sa sinabi mo. Yung felt, found mo na closing, doon siya nakarelate. So, yan. Feel, found, yung closing, yung doubt, fear, cry, yung duda, di ba? Yung di asenso. Dapat malaman mo kung paano bagsakan yan. Yung fear of unknown, di ba? Yung mga ganon. Try, di ba? Today is the, ano yan? Ano yung meaning ng try? Today is the result of your yesterday. Today is the result of your yesterday. Di ba? Kung mabago ka mag-decide, ganito, ganyan, ganon. So, yung time, di ba? Yung sa closing, dapat unti-unti lumulupit ka na doon. Dapat unti-unti inaaral mo na yan. Kasi kapag tumaas yung skills mo, yung excitement level mo, tumataas din. So, pataasin mo na pataasin yung skills mo. And yung result. So, sa sharing po yan. Sa sharing. Kung ikaw naman ay all downline, na may downline na, guys, wag kang acne. Wag kang acne sa offline mo. Yan, sakit yan ng mga tumatagal. Sakit yan ng mga tumatagal na nagkakaroon ng tao. Alam niyo po, the moment na naging acne ka mismo sa upline mo, na habang tinutubuan ka, sinasabi ng parang alam ko nung sasabihin mo, parang ganito ganyan, nasabi niyo na rin yung dati. Parang mali yung sinabi mo. Diba? Yung nagkikritik, kumbaga ina-analyze mo yung sinasabi ng upline mo. Lagi ka na, ma-analyze ka na, acne ka na, alam ko na yan. Diba? Yung mga bagsakan ng upline mo, pinuti mo na muna kukuha dahil na tumatagal ka na, naging acne ka na sa kanya. And yun yung nagpapabagsak dito sa mga tumatagal. Pag naging acne ka na. And isa sa magiging problem mo dito kapag acne ka na, hindi ka na susunod sa upline mo. Mawawala na yung yes upline. Yes. Mawawala na yung yes upline. Eh syempre, wag malito. Wag ka malito kung tumatagal ka na. Alalahanin mo, meron tayong tinatawag na blueprint. May blueprint kapag tumatagal na sa mga tumatagal na dito. May blueprint, guys. Balikan mo lang yung blueprint na yun. Huwag ka malito kapag nagkaroon ka ng pain, nagkaroon ka ng downlines. Diba? Ilan na downline mo. Yung mga 3 months program, mga ganon. So, balikan mo yun. And just follow the rules and the system. Meron tayong mga rules pagdating sa network marketing. Diba? Pagdating sa, yan, yung mga sistema. Sistema ng grupo, may kanya-kanya sistema dito yung grupo. Huwag mong ikumpara yung bawat grupo. Kasi bawat grupo dito, special yan kung bakit nandyan. Yes. Kung si ganitong malaki, special sila, bakit sila malaki? Pwede kasi yung medyo maliliit na hindi pa asin lumalaki, maging lessons sa kanila. Kumbaga, meron sila tinitingnan. Yung mga maliliit, bakit sila nandoon sa sitwasyon na yon? Kasi nagpapalaki pa lang sila. Kumbaga, darating yung araw na, alam mo yung, parang, may lesson ka na makukuha sa kanila, at may lesson din sila na makukuha sa iyo. Okay? So, may mga sistema yan, na may kanya-kanyang sistema yan. And focus. Focus ka sa gusto mong mangyari. Kasi hindi natatapos dito, yung gusto mo, kapag nagkaroon ka lang ng maraming tao. Pag nagkaroon ka ng maraming tao, mas dapat kang magplano. Kasi hindi na lang pangarap mo, yung pinaplano mo doon, pangarap na rin ng tao mo. Baka kasi mamaya, yung iba dito, nagpa-franchise na nakuha na yung 2,000, okay na yun. Eh kung ano mo pa yun, direct bangga mo pa yun, di ba? Akala natin, nagpa-franchise ka, may income ka na. Hindi natatapos yung yung responsibilidad natin, before paying. Or during the pay-in, na nag-pay-in na, di ba? During pay-in na may income ka na. Hindi natatapos doon. Diba? Ang trabaho mo or ang gagawin mo after pay-in. Ito na yung after pay-in, what's next? Ito na ipapaintindi mo doon sa bago mong direct. Ito na yun. So, kailangan, alam mo to, okay? Bilang isang upline. Focus ka. Yan, and monitor your downlines.
monitor mo yung ilan na nakakausap, nag-meeting kayo. Kung ikaw naman daw rin, syempre dapat nagsasabi ka din sa upline mo. Kasi alam niyo po ako dati, hindi na ako nag-aantay na sabihin ng upline ko na, o ilan yung kausap mo yung araw na to, ilan yung ganito, ganyan. Ako mismo na po sana nag-update ako. Hindi man ako tanongin. Ako na mismo. Alam niyo yung mga uplines niyo po dito, yung mga uplines natin dito, may pusa yan. At kapag ikaw meron ka ng initiative, ibig sabihin, malapit ka na. Malapit ka na sa papuntang leader. Eh, di ba yung leader yung kumikita? Yes. Ibig sabihin, papunta ka na doon. Naglalagay ka ng 1,000,000 yung zero dun sa ano mo. 1,000,000 yung cheque mo, nakakailang zero ka na nagbuhit doon. Okay? Nakakailang zero ka na nagbuhit doon. At isa yan sa, kumbaga, ang pagkakaroon ng pusa, isa yan sa potential ng isang leader. So kung ikaw gusto mo maging leader, dapat ikaw mismo sa sarili mo, may pusa ka. Okay? So, last yung recruit. So syempre, ganun na sabi ko, recruit pa din talaga. So ganun pa rin. Even may ka na, kahit na may downline ka na, hindi natatapos yun. Hindi natatapos. Pwede kang umistap muna kasi nagtuturo ka. Pwede kung ba, kunyari, nagkaroon ka na ng nagkaroon ka ng downline, sunod-sunod ka nagkaroon ng downline, nagturo ka. Pero, huwag mo pa rin kalimutan, mag-recruit pa din. Yes. Kasi darating yung punto, kung may lumabas dyan na 5, minsan ang pinakalalabas na potential dyan, 2. Minsan gano'n, ang tutuloy dyan, 2. Meron kang 3 na napapiin. Minsan 2 yung tutuloy. Minsan 2, isa na lang dyan, yung tatagal. Minsan nga 0 pa. Diba? May 5 piin. Kaya tingnan mo, sobrang dami mong piin. Pero walang nangyayari. Tama? Kasi baka may kulang. Baka may dapat itama. Sa ginagawa. Yun. Yan. Okay. Yung mga nasa Zoom ba? Nakakasabay pa yung mga nasa Zoom? Nakakasabay pa po yung mga nasa Zoom? Gising pa ba yung mga nasa Zoom? Gising pa? Gising. Ayan. Okay. So, yan. Gising na gising pa. Okay, gising na gising. Gising pa ba yung LE? Yes! Yung Eagles dyan. Yes! Rising Phoenix. Yes! FT. Yes! Champion. Yes! Yes! Gising na gising pa. Okay. Okay, so next. Ayan, gising na gising pa sila. Okay, next slide. Yan pa kayo mag-alala, meron na lang tayong 10 slide. Ay, grabe! Nasa 90 na tayo. Gising pa na tayo. Okay. So next, ito. Yan na. Full-time versus part-time. Full-time ka man o part-timer ka man. Sa negosyo na to, marami dito mga part-time. Sino yung mga part-timer? Part-time. Sila. Minsan yung iba, yung trabaho na lang yung part-time. Ang Spartans, ito yung full-time nila. Baliktad ka. Minsan ganon. Oo. Yeah, so bilang full-timer, gamitin mo lahat ng natitirang resources na yun. Lahat. Kumbaga, actually, ito yung dati po. Sabi ko nga, before ako nag-start ng mag-full-time, naging empleyado po ako. So, isa sa pinakamasarap na feeling, pag nag-resign ka. Yeah. Alam niyo po ba dito sa network marketing, ang mga nagre-resign dito sa trabaho, yun yung wina-welcome. Yeah. So, alam mo yung sa labas pag nag-resign ka doon, sasabihin ng family, ba't ka nag-resign? Ganito, ganyan. Di ba? Ang daming sinasabi. Ang dami ko narinig dati. Ba't ka nag-resign? Ganito, ganyan. Ang dami sinabi ng kapatid ko. Ba't ka ganyan, nag-network ka, blah, blah, blah. Sabi ng mama ko, kikita ka ba talaga dyan? Diba, hiyaman ka ba talaga sa ginagawa mo? Sabi ko, tiwala lang. Yan. Oo, tiwala lang. Hindi pa man sa ngayon, di ba? So, darating tayo dyan. So, yung sinabi ko dati, gising ng maaga. Bilang full-timer, gising ka ng maaga. Oo. Syempre, gawin ng tama ang negosyo. Marami kasi dito, full-timer, pero pulling time. Kumbaga, isa na rin naman sa gumawa niyan. Oo. Kaya, syempre,
nagpahinga, diba? Nagpahinga, nawala ng ilang nawala ng ilang buwan. Hindi dahil ayokong mag-network. Hindi dahil ayoko mag-network or ayokong maging successful. Hindi dahil sa ayoko maging successful. Yan. Hindi dahil sa ayoko maging successful. Alam mo yon, dumating sa point na gusto mo maging successful, kaso nga lang, parang maraming maraming dahilan. Maraming kaso. Maraming kaso. Darating ka sa punto na ganyan. And sinasabi ko po ito sa inyo ngayon kasi gusto ko na matuto kayo. Kumbaga, learn from my mistake. Yung nasayang na oras, yung kanina pinag-usapan natin, sayang. Diba? Sayang yung oras. Yung decision mo, diba? Be firm to your decision. Kung ano man yung decision mo. And syempre ako, dahil nga naranasan ko yon, and parang kumbaga, I learned from it. Natuto ako sa mistake ko. Para sa akin, hindi na yung mistake eh. It's a learnings. Tama. Isa sa naging stepping stone ko. Bakit kailangan kong mas maging matapang, mas maging matatag, kumbaga, mas dapat maging successful. Yun yung naging stepping stone ko. Doon ko na-realize ano yung difference ng traditional business at sa pag-network. Doon ko na-realize na pagod ka. Diba? Dito sa network, okay lang, diba? Minsan pagod, pero kadalasan hindi. Diba? Pero, alam mo yun, sa una ka lang pagod. Alam mo yun, sa traditional, pagod ka dun buong buhay mo habang bukas yung negosyo mo. Tama? Lalo na kapag ikaw lang mag-isa, self-employed ka. Tapos ilan lang din yung yung trabahador mo. Sabi na lang natin, may isa, dalawa ka. Diba? Hindi ka pa yayaman dun. Dito sa network, sa umpisa ka lang pagod. Hatawin mo pa ng hatawin. Darating yung punto na hindi ka na pagod. Diba? Ito yung kanina. Yung drinawin ko kanina. Yung time and effort mo. Pero yung income mo, andun na. Wala ka nang ginagawa, pero yung income mo, pumupunta na lang sa'yo. Diba? So yun yung meron dito sa network marketing na mas, kumbaga, yun yung naging reason bakit ko siya mas pinahalagahan. Mas pinahalagahan. So, yun. And syempre, sa mga part-timer naman, time management lang talaga. Actually, nag-start din ako ng part-timer. Yung, minsan kapag may training, instead na, di ba 7 yung training? Hindi, actually dati, parang medyo maaga-aga pa dati. So, meron akong pinasukan dati ng network marketing na ang training ay 5 o'clock. Mag-out ako ng alas 4 para makaabot ako ng training. Bakit? Kasi nandun yung willingness ko to learn. Nandun yung magustuhan ko na magawa yung negosyo ko. Hindi ko sinabi na mag-early out ka. Pero, ang sinasabi ko, dapat nandun yung willingness mo, bakit kailangan ko umattend ng training? Bakit kailangan naka-time management ka? Kung 8 to 5 nagtatrabaho ka, dapat 8 onwards, tinatrabaho mo naman yung pangarap mo. Kasi bakit? Sa buhay, hindi dapat na nagtatanim ka lang ng bungo. Dapat nagtatanim ka ng mangga. Darating yung punto na okay, dilig-dilig ka muna ngayon, parang ganito lang yan. Yung pandilig mo sa kumbaga ito yung yung Spartans. Kunyari, ito yung Spartans. Yan. Yan yung Spartans, ito yung ito yung trabaho mo. So dito, hindi pa yan, parang seed pa lang yan. Dilig-diligan mo pa lang yan. Diba? Training, attend, kausap sa ablan, puyat, para matuto, diba? Ganun yung ginagawa mo. Hindi pa yan agad-agad mamumunga. Tama. Kasi bakit? Nagsisimula ka pa lang. Okay? Nagsisimula ka pa lang. Yung munggo, parang trabaho yan. Yung trabaho mo, nakakayod ka ngayon, 15-30, may aasahan ka. Tama. Sa negosyo, sa network marketing, and dito sa Spartans, hindi ganun. Pero ang kagandahan nun, pag trinabaho mo, diniligan mo, chinaga mo, di ba? Determinado ka, nandun, sabi nga ng boss ko dati, ako, kaya lumaki ng galing yung negosyo ko, kasi determinado ako, dugos pawis ko, nilaan ko dito, yung sipag ko, tiyaga ko, nandun, sabi ko, kung yun lang pala yung sikreto, paano ko yung maman, bakit hindi ko gawin? Kaya yun naging reason, ba't ako nag-decide magtanim ng mangga? Bakit ako nag-decide na mag-start ng sarili kong negosyo? At sobrang swerte mo kasi nakapagsimula ka na. Tama. Nagsisimula ka ng magtanim ng mangga. Habang nagtatanim ka ng munggo, habang umaani ka ng munggo, diba, nagtatanim ka na ng mangga. Yung iba dito, nauna na silang nauna na namunga yung mangga nila. Ikaw na hindi pa namunga yung mangga mo, baka may kulang pa. Diba? Kulang sa spray, diba? Pinapausukan pa. Diba? Kulang sa dilim. Baka iba.
February 14. Sino dito yung may mga jowa? Sila! Sila! Sa Zoom, sino dito yung may mga jowa? Ayan, yung mga jowa dyan. Guys, ang goal natin, mag-duplicate ng downline. Hindi ma-duplicate sa February 14, ha? Iba yung duplicate. Baka iba yung ma-duplicate mo. Yung mga single dyan, baka iba yung ma-duplicate mo. Sa downline tayo, guys, mag-duplicate. Hindi sa ibang tao, okay? Lalo na dito sa office. Training, February 14, may training. Ngayon, malalaman mo talaga kung sino yung wala. Baka napunta sa biglang liko. Biglang liko mo naman dyan. Malapit lang. Hindi, joke lang. Oo. Biglang liko lang ang pas. Imbes na dito nasa may gilid ng ako eh. Nakabook na daw, nakabook. Nakabook na. Ay, fully book na. Fully book na ngayon. So, kabila-bila lang. Ay, meron daw ano yan eh. Meron ano yan, premium, gano'n. Ay, Oo. Meron. Hindi mo alam mo rin. Sabi nila, pag nakipag-date ka, gano'n. Kailangan, kung yung ano tawag doon, yung dadalhin mo sa, ito sa mga lalaki may tanong ako. Ay. Sa lahat ng lalaki dyan. Kung makikipag-date ka, saan mo una-una, so sa first time mo mag-date, saan mo dadalhin yung jowa? Yeah. Saan? Kaya pa rin tayo. Yung mga lalaki. Sa tabing dagat daw. Yung iba sa tabing dagat. So, guys, eto tips. Kung makikipag-date ka na lang din naman sa February 14, ang date mo na dalhin mo dito sa office. Ayan, para at least, alam mo yan, February 14 na, pero negosyo pa rin yung pinag-uusapan. Tama? So, yan. Eh, syempre, kunin mo lang ng mga trabaho mo, gawa ka ng to-do list. So, yun yung, as a part-timer, dapat ganun yung gawin natin. So, as a part-timer, kung part-time mo lang to, part-time ka, pero full-time attitude ang tawag. Ibig sabihin, part-time mo siyang ginagawa, pero yung attitude mo, yung galaw mo, kumbaga yung willingness mo, ang full-time. Okay? So, yan. And, ayun lang naman, mga applies. I hope matuto ka. Ayun lang, pero hindi ko mariyan. So, mga app, mga business partners natin dyan all over the world. The future depends on what you do today. Yung future mo nakadepende sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. And you are very lucky kasi nandito ka na wino-work out yung pangarap mo and yung future mo. Okay? And darating yung punto na ikaw na ngayon nandito sa harap mag-share kung paano mo nakuha yung success. Kung paano ka nakarating sa future na ikaw. Grabe! Kaya ikaw na naman yung mag-share sa amin paano mo nagawa. Ikaw naman yung magbibigay aral dun sa mga tao nagsisimula. Kasi nga, sinimulan mo ng tama ang negosyo. Sa dulo, tama. Okay? So, yun lang mga app. And good morning everyone. Grabe! Ano kaya mag-share sa milyon? 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 Actually, pinupalakpak pa namin upline share, ha? Okay, syempre, hindi ako papayag. Syempre, napaka-special ng gawin to. Alam niyo ba kung bakit? Sobrang special ng gawin to kasi ngayong araw na to, ipinanganak yung isa sa pinaka-importante tao sa buhay natin. Syempre, sabay-sabay po natin siyang batiin na happy birthday! Happy birthday, Vice Admin! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Vice Admin! Kanta ka lang, happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Vice! Happy birthday!
Alvin, guys. I got Grabe,